Okay mga Lods, so panoorin po natin yung interview ng Manila Standard kay General Nartates. Yung kapulisan na po kasi yung nag-iimbestiga dito. Mga Lods, gusto ko lang po sanang ulit-ulitin sa inyo na bago tayo maniwala sa balita, doon tayo sa may mga personal knowledge, number one. Number two is doon tayo sa kapulisan. Kasi po yung kapulisan na nag-iimbestiga rito. Now, tinutuloy po natin serye na to, of course, para mabigyan ng hustisya yung fake news na kumalat kay Mima Alicia nito mga nakaraang araw. Isa po dyan yung mga DDS vloggers na babalikan po natin sa video na ito. Now, pakinggan po natin si General. Sir, magkano po yung utang, sir? 8 million. Yun. They are businessmen. Okay, so 8 million daw yung utang ni Mima. Kasi nga, as sinabi naman to ni Boss Mike, di ba? Kung napapanood niyo yung mga vlogs niya, ang gagawin nung ni Mima, uutang siya, tapos papautang niya yung inutang niya, di ba? Parang, kumbaga tutubuan niya yung pinapahiram niya. Ganon yung nangyayari. Kunyari, umutang siya ng 100,000, tutubuan niya ng 30,000, tapos, so kita na siya agad ng 30,000. Kaso nga lang talaga, yun nga, kasi yung mga ganun naman, may limit yun eh. I'm not sure about the math nun, hindi ako sigurado. Hindi ko pa nare-research yun. Pero sa tingin ko kasi, in the long run, hindi yun kikita. Kasi nga, pag nagpautang ka kasi, hindi ka naman sure kung ibabalik sa iyo yung pera. Kaya yung mga bangko, meron silang tinatawag na credit score system. Papautangin ka lang nila kung nasa taas yung threshold ng credit score mo ay mataas. Kung hindi ka talaga papautangin. Like in my case, ang bangko lagi sa akin may offer ng mga financial aids, financial tools, investment kasi nga okay yung credit score ko. Hindi ko naman sinasabing mayaman ako. Ang sinasabi ko lang, okay yung credit score ko. Si Mima Alicia, hindi naman siya bangko pero naisip niya siguro na since meron mga nagpapautang, pwede niyang gamitin yung pangalan niya, Mima Alicia, na sikat sa mundo ng political vlogging, ayan na. Yan na nga yung nangyari sa kanya. Kasi according to General Nartates, ang mastermind daw ay dalawang negosyante and others. Okay, yung others hindi pa natin alam kung sino yon. Pero yung main reason kung bakit siya chinugi is dahil dun sa utang. So, ano yung matututunan na, ano yung debunk na unang-unang madedebunk natin dito? Yung Boss B screenshot. Kasi mas malaki yung utang eh. Di lang pala 2 million, 8 million pala. Okay, hindi ko alam, ganyan na pala kalalim yung naging ni Mima, naging problema niya sa utangan, 'di ba? Tuloy natin. Magkano sila? Mag-park. Sir, magkano please? Mag-park ka, bilis. Mag-boyfriend. Mag-asawa mo. So, iyan na nga yung sinasabi nila Boss Mike na mag-asawa, 'di ba? Sinasabi nila yan. Ako kasi ayoko magbigay ng ano ko diyan kasi yung pag nagbigay ako ng opinion do sa mga narinig ko, hearsay yon. Gusto ko sana at the very least yung komentary ko nakaduktong sa katotohanan, nakaduktong sa dito sa sinasabi ng kapulisan. Kasi ito yung importanteng bagay kaya natin to kino-cover. Kasi mayroong mga DDS vloggers na walang pakundangan na nagkalat ng fake news, di ba? So, alam niyo mga Lods, ano lang tayo, segue lang tayo dito kay sana ba yung pagmumukha nitong tao na to. Kasi ito po yung isang tao na nagkalat ng fake news, 'di ba? 'Di ba sabi niya Boss B daw ng Boss B. So kung totoo, kung sigurado ka talagang Boss B yung gumawa niyan, ibig sabihin mas marunong ka pa doon sa pulis. Kasi yung pulis tukoy na nila yung mastermind, yung nag-utos sa kanila kung na paslangin si Mima. So anong gagawin natin, Jay? So mali ka, 'di ba? Sobrang mali ka. Naturingan kang anchor ng SMNI, nagkakalat ka ng fake news, hindi verified yung balita na 'yon. So kami dito, matagal na naming alam na ito yung sitwasyon. Yung sa circle ni Mima, ako naman lagi naman ako nakikichismis sa kanila na ang dahilan talaga is yun nga. Ang dahilan kasi is meron daw parang business venture na yan. Yan pala yung sinasabi nila na business venture na
uutang tapos poporsyentuhan. Hindi ko naman sigurado kung ano yan talaga. Pero ang punot dulo is hindi politika. Matagal na naming alam yan. Nung lamay pa lang alam na namin yan eh. Actually, 2 days or 3 days before pa yung iset yung date ng lamay, alam na ng maraming tao yan na alam na ng maraming tao yan na ang talagang nung nasa circle ni Mima na ang talagang punot dulo is hindi politika. It was always about the money. Unfortunately. Eto lang yung si Mima kasi malaki na kasi yung kinikita niya sa political vlogging, okay? Kasi nakita niya mataas yung views niya, tapos marami siyang platform. So talagang kikita yun. Tapos kasama siya pa dun sa Bengador ni Boss Mike. So ibig sabihin talaga, okay na okay yung kitaan niya sa social media. Kaso nga lang talaga, ang kinukwento nila sa akin, and I will qualify this as hearsay, na na-involve siya dun sa mga tao na nasa ibang level na. Kasi ganun naman siguro sa buhay eh. Kapag dumami yung pera mo, kapag dumami yung pera mo, kapag may pag may marami kang opportunities, minsan nakaka-meet ka ng mga tao na nasa ibang circle ng buhay. Kasi ang alala ko yung isang kaibigan nila, dati kasi nasa isang circle si Mima eh, sa mga friends niya na political vlogger. Medyo nawala na siya doon. Eventually, ayan nga, na-meet niya yung boyfriend, na-meet niya yung mga tao na malalaking negosyante. And doon sa mundo na yun kasi, mas mabilis yung pera. Kasi dito naman sa political vlogging, sakto lang yung pera rito eh. Hindi nakala nyo ba, yayaman ka rito ng palduan? Hindi naman masyado. Kung swerte ka, okay, meron kang kabuhayan. Yun lang yung sigurado rito sa political vlogging. Lalo na mainit yung issue. Pag kunyari, yung kay Cayetano, di ba? Ang daming kumikita dyan sa pagbablog sa Cayetano kasi ang daming niyang ginagawang issue. Pag may issue, talagang upakan mo na upakan. Di mamomonetize ka, easy, di ba? Or yung sa impeachment, di ba? Pagka impeachment, sige, kita ka, walang problema. So, nakakataka lang, ang una kasing nagdikit ng political, about sa political, ay itong mga banateros na to. Itong, hindi banateros, itong si J. Guevara Banateros, di ba? So, ang nangyari, sila yung naunang so ang unang inisip ng mga tao is political vlogging na dahil sa political vlogging. Hindi po. Actually, mas may worse pa talaga sa political vlogging. It's business, okay? Ang problema kay Mima, pumasok siya sa mga buhay ng negosyante. Kasi naging negosyante na siya eh. Kinukwento sa akin ng mga kaibigan ni Mima na, again, this is hearsay, na gusto niya nang umalis sa political vlogging. Kasi nga toxic eh. Sobrang toxic ng political vlogging, man. Lalo na kung anti-DDS ka. Diyos ko Lord, araw-araw kang may bash, araw-araw kang may death threat. Gusto lang naman siguro ni Mima yung katahimikan, di ba? Ayun, yun nga lang in another form niya nakuha. Kaso nga lang talaga, syempre, gusto mo yung lumagay sa tahimik in the sense na meron kang asawa, meron kang anak, ganyan. Kasi, di ba, alam naman natin, hiwalay si Mima, tapos yung naging ex niya pa, dinimanda niya, di ba? Ang point dito, mga lords, it's very difficult for Mima na makahanap ng place niya talaga. Okay na siya sa political vlogging to kung ako yung tatanungin mo. Kung naging kontento lang siya sa political vlogging. Kaso kasi, kung mataas ang pangarap mo sa buhay, kung may nakita kang opportunity na mas mataas, ite-take mo. Nakita niya siguro to na eto na yung pagkakataon niya na mas umangat. Ayan, yung nagka-buhol-buhol siya sa utang, meron pala siyang 8 million na utang. Grabe, no? Di ko in-expect yan, mga lods. Anyway, tuloy lang natin to. The victim is may utang, tapos pinutang. Sir, magkano po yung utang, sir? 8 million. Pro BBM, pro search na sila ng ilaw nila. Para ano lang. Wala. As of now, that is the motive. But if we have other motive, So ngayon yung dalawa daw na mag-irog ay siguro in time ihaharap nila. Nasa court na daw kasi yung case, meaning to say
nasa judge na kung hindi nasa prosecutor ay nasa korte na. So titignan ng korte kasi yun ang sabi ni Sir, ibig sabihin maglalabas na ng warrant of arrest dito sa mga tao na to. And kapag inaresto tong mga tao na to, kung ano man yung i-arresto yan, magkakaroon ng press con yan. So pag nagkaroon ng press con, iharap yan sa media, tapos parang magbi-briefing sila kung ano yung nangyari talaga, and that's it. So ano po yung moral dito mga lords? Bago po tayo maniwala sa mga balita, make sure po na yung primary source po yung inyong pakikinggan. Number 1 is yung tao ba na yon ay kaibigan, kakilala, kamag-anak, nung taong yan, in this case sila Boss Mike, pwede yon kasi may personal knowledge sila, lalo si Boss Mike, lalo si Chris Ulo. Pero yung mga DDS naman, yung mga yan, hindi po mapagkakatiwalaan yan, especially if politically motivated na basagin ang kredibilidad ng tao miski sa huling mga oras niya. Eto, katulad nito si Jay Guevara, hindi naman ako damay dyan sa content niya, pero binabanggit niya pa rin ako. Bakit? Kasi bitter po yan. Hindi na nga makagandahan yung itsura mo, ganyan pa yung galawan mo. Magbago ka na, tol. baka makarma ka niyan, di ba? Anyway, i-update ko lang po kayo. Pero ang point po nitong content na to is that, ayun na, meron na tayong, kumbaga, almost solved na to eh. After nito, mahuhuli yung dalawa, magbababa ng warrant do sa dalawang sinasabi na mastermind. Pagkatapos yan, titingnan pa nila kung may angulo pang iba. After that, case closed. Pero siguro masasabi natin 80% tapos na to eh. So yung 20%, ano na lang yun, finishing touches na lang yun. Anyway, yun lang naman po, gege mga lads.